Mga everyday na gawain ko bilang isang nanay, asawa at content creator. Hello mga Marites! For today's video, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, eto, nagpapakaulira at mapagmahal na naman akong inano ko. Ay doon ang intro ko, no? Pang malakasan, yung tipong pwede akong awardan ng best in nanay in the morning, no ka? Pero in fairness naman, naging morning person na ako at unti-unti na akong nasasanay sa setup kong to. Minsan nga kahit walang pasok, maaga na rin akong nagigising. Kaya malaki talagang pagbabago to sa buhay ko, Rugo. Alam nyo, sa totoo lang, hindi sana yung katawang lupa ako sa ganitong setup, yung maagang gigising, magluluto. Hindi ako ganon. Pero ngayon, dahil nga meron na akong obligasyon at kailangan ko talagang bumangon, nasasabi ko nga minsan sa sarili ko na, wow, nakaka-proud ka naman, Sel. Yung dating Disney princess na gumigising ng alas 11, alas 12, ngayon gumigising na ng 4:30. Pero alam nyo, sa totoo lang, minsan pag naririnig ko na yung alarm clock ko, may bug ko nang ibalibag yung cellphone ko. Yung tipong kakaiglip ko pa lang, 4:30 na agad. Sakto pa lang tumitilawak yung manok, nagluluto na rugo ako. Pag naging nanay ka na talaga, maraming magbabago sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Ultimo yung pagkatao at kaluluwa mo babaguhin ng pagiging nanay mo. Pero alam nyo, minsan napapaisip din ako, yung tipong nakapagtapos ako ng pag-aaral, pero ito yung ginagawa ko sa araw-araw. Ay Diyos mio, marketing management yung course ko, ito yung ginagawa ko, nagluluto, naglilinis ng bahay, nag-aalaga ng bata. Ay do, kung alam ko lang talagang ganito yung kainatnan ko, nagpaturo na lang sana ako magluto, maglaba at maglinis ng bahay sa nanay ko. O lahat ng mga ginagawa kong to, wala sa subject na pinag-aralan ko nung nag-aaral ako. Ay do, nagkanda-stress pa mo ako dun sa mga subject kong algebra, taxation, feasibility. Tapos ito lang yung gagawin ko sa buhay. Ay, Diyos mio, sa algebra pa mo, napakaraming problem solving at may mga square root pa. Hindi ko naman na-apply ngayon sa ginagawa ko. Pero at least, di ba, kahit isa lang akong dakilang housewife ngayon, masasabi ko sa sarili kong napagtagumpayan ko yung journey ko noon. Nakapagtapos ako ng pag-aaral at nasuklian ko yung pagod at sakripisyo ng mga magulang ko sa akin noon. Lagi nga sinasabi ng nanay ko sa akin noon, ang edukasyon lang ang may papamana ko sa'yo. Kaya alam nyo, nung nakapagtapos ako, sobrang saya ko dahil yung tagumpay kong yun, tagumpay din ng mga magulang ko. Sabi nga ng nanay ko sa akin nung nag-graduate ako, hindi man kami nakapagtapos ng tatay mo sa pag-aaral, sobrang maswelo na kami dahil kahit ikaw man lang napagtapos namin. O diba? Sobrang nakaka-proud kaya yun. Kaisa yun sa mga memories ko na hindi ko makakalimutan. Dahil bago mamatay yung nanay ko, nakita niya akong magmarcha at nakapagtapos. Saka alam ko naman, yung mga pinag-aralan ko noon, may a-apply ko naman sa anak ko ngayon at maituturo ko sa kanya. Kahit may pagkabobita ako, kahit papano naman may pumasok sa mga pinag-aralan ko noon. No? Kaya ngayong ako na yung nanay, gagawin ko ang lahat at igagapang ko talaga yung pag-aaral ng mga anak ko at bibigyan ko sila ng magandang edukasyon. O diba, napakabongga ng speech ko dyan, hindi mo kinaya para talaga akong isang ulira at mapagmahal na ina. O balik na tayo dito sa vlog ko at baka ma-awardan pa ako ng best in ulirang ina, no ka? Pagkaalis nga ng magama ko, minarinade ko na tong manok at eto nga yung uulamin namin ngayong lunch. Maaga ko nga minarinade to at eto sana yung ipapabaon ko kay Ate Zoe. Kaso nga lang nag-request siya ng tosino at itlog, kaya pinagbigyan ko na. Kaya nga iniiwasan kong pakainin ng mga frozen goods si Ate Zoe. Madalang ko lang talaga siyang pinapakain ng mga ganon. Kaya ngayong nag-request siya, pinagbigyan ko na. Kaming mag-asawa, eto yung uulamin namin, tong linuto kong manok. Dahil ayaw rin kasi ng asawa ko yung mga frozen goods. As forward, nagpahinga na ako at kinagabihan nga, tinawagan ko tong mga kaibigan ko at nagpatulong nga akong ibalot tong mga notebook ni Ate Zoe. Sabi ko naman sa inyo, wala akong alam sa buhay. Ultimo tong mga pagbabalot ng mga notebook na to, ay day, hindi ko rin alam yan. Nung mga panahon nag-aaral kasi ako, yung nanay ko talaga yung gumagawa sa ganito, kaya wala akong alam sa ganyan at buti na lang nandito yung mga kaibigan ko at to the rescue sila sa akin kahit oras na ng gabi dyan. Alas 10 pasado na nga nung umpisahan naming ibalot tong mga notebook ni Ate Zoe. Ay, hindi pala ako nagbalot, tiga puto lang ako ng tape, no? May baba ako rangko jo, tiga putot kurugon tape. Napakagagaling ang magbalot ng mga kaibigan ko at talaga namang pulido ang pagkakabalot. Tignan nyo naman. Manghang-manghang ako dito sa mga binalot nila at talaga namang nakasukat pa yan. Pero kung ako yung nagbalot sa mga notebook na to, ay panigurado aabutin ako ng siyam-siyam at kubit-kubit at hindi kaya ay yung itsura no ko.
Kaya minabuti ko talagang hindi ko na sila tinulungan at nagputol na lang ako ng tape dahil makakagulo lang talaga ako. So, eto na nga ang nangyaring disaster sa pagbabalot namin ng notebook. Kay tagal nilang sinukat at binalot tong mga notebook ng anak ko pero ang ending, sinira lang namin. Ano ba naman kasi, habang nagbabalot kami dyan, nagising si Ate Zoe at nakita niya nga itong mga pinagbabalot namin at sinabi niya na hindi naman babaluting kulay-pula yung mga notebook niya at yung ibang libro lang niya. Ay day, naloka talaga kami sa nangyari. Ilang oras naming binalot to tapos sisirain lang namin. Pero dahil nga nandito na to, wala na kami magagawa. Pinagtatanggal na lang namin yung balot at inumpisa na naming ibalot ng plastic cover to mga notebook ni Ate Zoe. Halos mag-aalauna na nga ng madaling araw dyan pero kami rugo, nag-uumpisa pa lang magbalot ng notebook no ka. Buti na nga lang nandito tong mga kaibigan ko dahil kung ako lang mag-isang gumagawa nito tas nagkamali pa ako ay lalabas talaga ang pagiging dragon ko no ko. Nagtulong-tulong na nga lang kami sa pagbabalot dahil madaling araw na rin dyan at nahiya na rin ako dito sa mga kaibigan ko. At para nga kahit paano may ambag ako dito sa mga ginagawa nila, inahawakan ko na lang patas yung notebook no. Hindi ko na pinakialaman yung ginagawa nila. Inalalayan ko na lang sila dahil alam ko naman sa sarili ko, makakagulo lang ako. O siya, hanggang dito na muna. I-comment nyo naman kung taga saan kayo at kung anong oras nyo napanood to. At parang awa nyo na rugo, i-share nyo naman tong video. Kuno ka?